Kababata 21, sa loob ng sasakyan. Si Nolan ay nakatingin sa labas ng bintana, na parang nag-iisip pa rin sa sinabi ni Maisie. Nawala sa kanyang pag-iisip, hindi niya narinig ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ni Quincy. Sir, nagtaas ng boses si Quincy. Sa wakas, si Nolan ay bumalik sa kanyang katinoan at sinapo ang kanyang noo. Ano ito? Inabot sa kanya ni Quincy ang telepono. May tawag ka mula sa iyong ama, Mr. Goldman. Kinuha ni Nolan ang telepono mula sa kanyang mga kamay at sinagot, Dad. Sa kabilang linya, sa Goldman Family Estate. Ikaw maliit na bastos, pumunta ka ba at pinatumba ang anak ng isang tao? Ang ama ni Nolan ay nakaupo sa kanyang likod bahay na umiinom ng scotch. Ang larawang ipinakita sa kanyang tablet ay nagpakita ng dalawang bata na may kakaibang pagkakahawig sa kanyang sariling anak. Napatigil si Nolan at nagsalubong ang kilay. Wala sa pagkakaalam ko. Sigurado ka ba? Paano mo ipapaliwanag ang dalawang batang ito na nilagdaan ng Royal Crown Entertainment Company? Kamukha mo sila. Inilapag ng matanda ang kanyang baso sa mesa. Gusto kong makita ang dalawang batang ito. Dad, wala pa po akong nas-isiping babae. Itong mga batang ito ay hindi maaaring magkarelasyon sa akin. Kahit na minsan, si Willow ay nasa tabi niya sa nakalipas na 6 na taon, ay ni minsan ay hindi niya ito ikinama. Related man o hindi, wala kang pakialam. Nagpadala na ako ng isang tao sa Royal Crown para kunin sila. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Ibinaba ng matanda ang tawag. Tumangala si Nolan na nakakunot ang noo. Ihatid mo kami sa Goldman Estate. Ang sasakyan ay patungo sa kanayunan. Sa kahabaan ng kalsada, payapa ang tanawin. Napasan daw si Daisy sa bintana ng kotse, pinagmamasdan ang tanawin ng mga bundok at kagubatan sa labas. Sa lubos na pagkamangha, napabulalas siya, lahat ng mga bundok at ilog na iyon. Ito ay napakarilag. Sinulyapan ni Waylon ang bodyguard na nakasuot ng itim na nakaupo sa tabi niya at nagtanong, sino ang humihiling na makipagkita sa amin? Lumingon at ngumiti ang mukhang maamong matanda sa driver's seat. Yung may-ari ng manor. Malalaman mo pagdating mo doon. Huwag kang mag-alala, hindi siya masamang tao. Mister, bakit lahat kayo nakatira sa bundok? Nagtataka si Daisy na kumikislap ang mga mata. Sa gulat, nag-alinlangan ang matanda. Saka nakangiting sumagot, ang lugar kung saan tayo nakatira ay tinatawag na paraiso. Hindi ito eksakto sa bundok o kakahuyan. Ang ari-arian ng pamilyang Goldman ay itinayo sa mayamang lupain na napapaligiran ng mga bundok at ilog. Sa kalaunan, dumating ang sasakyan sa isang kakaibang bayan. Napaawang ang maliit na bibig ni Daisy, natulala sa mga magagandang bahay. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Matapos ang isa pang kahabaan ng kalsada, sa wakas ay huminto ang sasakyan sa labas ng isang maringal na mansyon. Bumaba ang matanda sa sasakyan at binuksan ang pinto sa backseat. Bumaba sa sasakyan ang dalawang maliliit na bata at tumangala sa magandang mansyon, ang kanilang mga puso ay puno ng bagong kuryosidad. May mga sementadong bato sa lupa sa pasukan, berdeng galame-amo na umaakyat sa pulang brick na mga dingding, at isang marmol na fountain na bumubulusok ng tubig sa itaas ng langit. Nakalatag ang malalagang mga luntiang hardin sa magkabilang gilid ng sementadong bato. Sa kaliwa ay isang perpektong naka-landscape na medley ng mga bulaklak, at sa kanan, sa gitna ng mga halaman, isang kaakit-akit na tulay na bato ang nakasabit sa isang malinaw na lawa. Sa dulo ng tulay ay nakatayo ang isang puting pavilion. Inakay ng matanda ang dalawang bata sa tulay at tinahak ang daan patungo sa pavilion. Sir, dinala ko ang dalawang bata dito para makita ka. Humarap ang ama ni Nolan sa mga batang nakatayo sa harap ng mayordomo. Bakas sa mga mata niya ang pagtataka, ngumiti siya at kumaway sa kanila. Mga cute na mga bata, pumunta sa lolo. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Waylon at Daisy at naglakad patungo sa matanda. Pinag-aralan ng ama ni Nolan ang mukha ng dalawang bata. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa mga katangian ng bata at nakangiting nagtanong, ano ang pangalan mo, bata? Waylon Vanderbilt, masunuring sagot ni Waylon. Tumango ang ama ni Nolan bilang tugon at tumingin sa batang babae. At ano naman sa iyo? Lolo, ang pangalan ko ay Daisy Vanderbilt. Napakurap si Daisy, para bang may kumikinang nakalawakan ng mga bituin na nakatago sa kanyang mga mata. Tumawa sa tuwa ang ama ni Nolan at inanyayahan ang mga bata na umupo sa tabi niya. Kabanata 22, nilingan siya ni Daisy. Kami rin, nakakita din ng isang lalaki na kamukha namin. Oh, magtatanong pa lang sana ang ama ni Nolan nang marinig niya ang malakas na bati ng bodyguard na nakatayo sa tabi ng hardin.
Magandang araw, Mr. Goldman. Tumiretso si Nolan sa pavilion. Sinulyapan niya ang dalawang bata na nakaupo sa tabi ng matanda at sa wakas ay sinabi niya, Dad, paano mo nadala ang mga batang ito dito nang hindi nagtatanong? At bakit hindi ko kaya? Kamukha mo ang mga batang ito, kaya inimbitahan ko silang maging bisita ko. May problema ba? Tinapik ng ama ni Nolan ang ulo ni Daisy, pagkatapos ay binigyan ang bawat bata ng isang slice ng frosted cake. Heto, kumain ka na. Ito ang pinakamagandang frosted cake sa bayan. Salamat, Lolo. Kinuha ng dalawang bata ang cake na inaalok sa kanila. Sa isang malakas na nom, hinawakan ni Daisy ang cake sa kanyang palad, hindi na makapaghintay ng ilang sandali, at kumagat ng napakalakas. Walang magawa si Nolan. Hindi niya inaasahan na dadalhin sila ng kanyang ama hanggang dito dahil lang sa litratong nakita niya. Maghintay kayo rito, kayong dalawang munchkin. Babalik talaga si Lolo. Nang matapos magsalita ang ama ni Nolan, tumayo ito at hinarap si Nolan. Sumama ka sa akin. Habang pinapanood silang lumayo, humarap si Daisy kay Wayland. Lolo natin talaga ang lalaking ito. Kung titignan, parang gusto niya tayo. Manimham, basta may gusto sa atin si Lolo, makikilala natin ang daddy natin at kikidnapin siya pauwi sa atin. Tumanggaw si Daisy bilang pagsang-ayon. Samantala, sa study room. Dad, wala talaga silang kaugnayan sa akin. Hindi mo basta-basta madadala ang mga bata dahil lang sa kahawig nila ako. Kung mag-aalala ang kanilang mga magulang sa kanila. Bago pa matapos magsalita si Nolan ay pinutol na siya ng kanyang ama. Ano ba ang pinapanik mo? Wala akong pakialam kung sa iyo ba sila. Ang mahalaga ay gusto ko ang mga batang iyon. Nakaupo sa likod ng mesa, tumingin siya kay Nolan. Hindi ka na rin ba mabata? Kung nagpakasal ka ng mas maaga, ang iyong mga anak ay kaedad na nila ngayon. Natahimik si Nolan. Anak, sigurado ka ba na hindi ka nagkaanak ng ibang babae? Dahil ang parehong mga mata ni Wayland Vanderbilt at ang mga tampok ni Daisy Vanderbilt ay tila sa akin ay nagmana sa iyo. Nagulat si Nolan. Anong sabi mo apelyido nila? Vanderbilt ba o Vanderbilt? Hindi mo pa nabasa ang kanilang impormasyon ng lahat ay nasa ilalim ng iyong mga mata. Tinapik ng ama ni Nolan ang mga dokumento sa kanyang mesa. Sinadya niyang nagpadala ng isang tao sa Royal Crown para lang makakuha ng background information sa dalawang bata. Hawak ni Nolan ang dokumento sa kanyang kamay pangalan, Wayland Vanderbilt, Daisy Vanderbilt, parehong 5 taong gulang. Yakap-yakap ang chessboard sa kanyang mga bisig, naglakad si Daisy patungo sa pintuan ng study room. Ninusot niya ang kanyang maliit na ulo sa siwang. Lolo, gusto kong makipaglaro sa iyo ng chess. Nagulat ang ama ni Nolan. Ngumiti siya at tumayo. Oo naman, gustong makipaglaro sa iyo ni Lolo. Sa pagpapabeya sa sariling anak, sinundan ng matanda si Daisy palabas ng pinto. Lumingon si Nolan para makita silang paalis. Muling tumangala ang kanyang tingin sa mga papel na hawak niya. Hindi pa niya nabasa ang impormasyon nila noon, kaya wala siyang ideya kung ano ang pangalan ng kanilang pamilya. Sa nangyari, sila ay mga Vanderbilt, at pareho silang 5 taong gulang. Kung buntis si Willow 6 na taon na ang nakalipas, na sinundan ng isang 9 na buwang pagbubuntis, ang bata ay isinilang sa susunod na tag-araw, ibig sabihin, ang bata ay 5 taong gulang na ngayon. Gayunpaman, hindi kailanman buntis si Willow. Ang babae sa silid na iyon 6 na taon na ang nakararaan ay si Willow, kaya ano ang nangyari? Pumunta si Nolan sa hardin. Pinanood niya ang dalawang bata na nakaupo sa hardin, naglalaro ng chess kasama ang kanyang ama. Tumayo si Wayland sa tabi ni Daisy. Mukha lang siyang mini bodyguard. Daisy, sino ang nagturo sa iyo kung paano maglaro? Mommy, proud na sagot ni Daisy. Hindi lamang siya marunong maglaro ng chess, ngunit maaari rin siyang maglaro ng siyam na men's morris. Hahaha, at akala ko kayong mga kabataan ngayon ay hindi marunong mag-enjoy sa magandang laro ng chess. Kabanata 23. On the contrary, sabi ni Mommy na we should always learn a thing or two about our ancestry. Sa katunayan, si Mommy ay isang tagahanga ng mga antik. Kung hindi makakaisip si Mommy ng kanyang mga natatanging disenyo ng Victorian-style antik na alahas, sa Stoslow. Tumawa ang ama ni Nolan. Kung gayon, gusto ko talagang makilala ang Mommy mo balang araw. Nakaramdam si Daisy ng tagumpay dahil sa wakas ay nakuha na niya ang atensyon ng kanyang lolo kay Mommy. Napatingin si Nolan kay Wayland, na nakatayo sa tabi niya. Itinaas ng batang lalaki ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang pisngi, pagkatapos ay tumalikod siya at binigyan si Nolan ng isang tila hindi magiliw na titig.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, may ibang naalala ang titig ng bata kay Nolan. Noong huli kitang nakita, may nunal ka sa gilid ng mata mo. Pinunasan ni Wayland ang gilid ng kanyang mata at defensive na sinabing, iginuhit ko iyon. Lolo, natalo ka, masayang humadjejek si Daisy. Hindi niya alam, hinayaan siyang manalo ng matanda. Nang makita ang maliit na batang babae na tumawa ng napakasaya, kahit papaano ay natagpuan niya ang kanyang sarili na tumatawa kasama niya. Marahil ay tumatanda na siya at nagsisimula ng magustuhan ang ideya ng paggugol ng oras sa isang apo. Gabi na, kaya pinabalik ni Nolan sina Wayland at Daisy sa Sivio Villa. Aalis na kami, Mr. Palm. Kumaway si Daisy sa kanya. Hawak ang kamay ng kapatid, tumalon silang dalawa sa harap ng balkonahe. Hindi agad nakaalis si Nolan. Sa halip, nawala siya sa kanyang pag-iisip habang pinagmamasdan niya ang kanilang likuran habang palabas sila sa pintuan. Hindi niya pinaghihinalaan na sila ay sarili niyang mga anak, ngunit nang malaman niyang sila ay mga Vanderbilt, nagsimula siyang magtaka. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Willow. Sa Vanderbilt Manor, nagtanong muli si Nolan tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Naglakad si Layla papunta kay Willow at umupo sa tabi niya na may kaba na ekspresyon. Tumanggaw si Willow at napakagatlabi. Hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko, medyo naghihinala si Nolan sa akin. Lalo na nung bumalik yung bitch na yun, si Maisie, sobrang pinapansin niya. Noong gabing iyon ang tanungin ni Nolan ang tungkol kay Maisie, gumawa siya ng kwento, na nagbigay kay Nolan ng maling impresyon na ang nangyari noon ay pakana lamang na inilatag ni Maisie. Itinaboy niya siya. Gayunpaman, habang papaalis sila sa Vanderbilt Manor, sinundan niya sila palabas. Nagulat siya nang makita niyang sumakay silang dalawa sa iisang sasakyan bago umalis. Hindi pa umuwi si Nolan noong gabing iyon. Takot na takot siyang magtanong kay Nolan, kaya halatang si Maisie lang ang naitatanong niya. Malungkot ang mukha ni Layla. Alam ko na. Ang maliit na bitch na iyon ay nagbabalak laban sa amin. Noong araw na iyon sa hapunan, malinaw na sinusubukan niyang isabotahe kami, na nagbibigay sa amin ng motibo upang pagdudahan kami ni Nolan. Hindi namin siya pwedeng hayaang magpatuloy sa pag-iisip na magagawa niya ang lahat ng gusto niya. With that slutty face of her, paanong ang sinumang lalaki ay hindi susuko sa kanyang mga pang-aakit kung sila ay gumugol ng sapat na oras sa kanya? Nay, sinubukan kong itaboy ang bitch na iyon, pero sobrang kaya niya. Hindi ko talaga siya matatalo. Manipis na ang pasensya ni Willow. Sa pagtawag ni Nolan ngayon at pagtatanong sa kanya tungkol sa insidente 6 na taon na ang nakalilipas, sandali lang bago nalaman ni Nolan ang katotohanan. Tumayo si Layla at naglakad pabalik-balik sabay kamot sa baba. Parang may biglang sumakit sa ulo niya, napangisi siya. Willie, mayroon ka pa bang numero ng telepono ng matandang iyon? Nauutol na sabi ni Willow, Mr. Baldwin. Oo, kung tutusin, matagal nang. Naglalawi si Mr. Baldwin sa maliit na slot na iyon. Siguradong hindi siya nasisiyahan na nawalan siya ng pagkakataong makatulog sa kanya 6 na taon na ang nakararaan. Paano kung iset up natin siya ulit? Sa pagkakataong ito, dapat itong walang kamali-mali. Si Maisie ay nakaupo sa kanyang opisina na nag-sketch ng mga ideya sa disenyo. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ang Vanna Jewelry ay hindi nakagawa ng mga alahas na kakaiba upang makabuo ng sarili nitong estilo ng lagda. Matapos magdebo ang Luxella sa kanilang Victorian style na alahas, hindi na nakagawa si Maisie ng iba pang estilo ng alahas mula noon. Kabanata 24. Kinagat ni Maisie ang kanyang panulat at nag-isip ng mahabang panahon, ngunit siya ay natigil sa isang inspirasyong tagtuyot. Nang makitang lumitaw si Willow sa labas ng kanyang pintuan, ibinaba ni Maisie ang kanyang panulat. Walang tao sa paligid. Maaari mong ibagsak ang mushiness. Nakakasuka. Kung ito ay anumang ibang araw, si Willow ay sasagutin ng isang masakit na pananalita. Ngayon, gayunpaman, nagawa niyang makipag-usap sa isang mahinahon at nakolektang paraan. Hindi ako nandito para magsimula ng away. Alam kong mas magaling ka sa usapin ng negosyo. Inilapag ni Willow ang mga dokumentong hawak niya sa mesa. Sigurado akong alam mo ang palaisipang kinakaharap ngayon ng Vanna. Nagkataon lang na mayroong isang kliyente na handang magbigay sa amin ng isang platform ng advertising. Maaari ka bang sumama sa akin at pag-usapan ang mga tuntunin ng kontrata ngayong gabi? Kinuha ni Maisie ang folder ng kontrata, binasa ang mga pahina, saka ngumisi. Sure, sasamahan kita. Magkita tayo mamayang gabi. Nang tumalikod si Willow para umalis, nanlamig ang mga mata niya.
Kinuha ni Maisie ang folder para mas malapitan ang kontrata. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Gusto niyang makita ang uri ng kliyenteng pinili ni Willow. Sa punong tanggapan ng Black Gold Group, nakatayo si Nolan sa harap ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame, na nakatingin sa tanawin ng downtown. Pinahit niya ang itim na singsing sa hintuturo na ito. Sa refleksyon ng mga bintana, nakita niyang lumitaw si Quincy. Mr. Goldman, mayroon akong isang tao sa Stoslow na nagpatakbo ng isang pagsusuri sa background. Para sa ilang kadahilanan, walang gaanong impormasyon ang aming nahanap tungkol kay Miss Maisie Vanderbilt. Parang may sadyang nakatago. Lumingon si Nolan sa gilid at sinulyapan siya. Sinasabi mo bang may naglagay ng data lock sa kanyang profile? Tumanggaw si Quincy. Ganyan talaga. Halos walang nakakaalam ng katotohanan na si Zora, isang kilalang taga-disenyo ng alahas sa Stoslow, ay si Maisie Vanderbilt talaga. Iilan lamang na nagtatrabaho sa Luxella ang nakakita sa kanya. Matapos tingnan ang mga larawan ni Maisie, kinumpirma nila na siya nga si Zora. Pero, hiniling mo sa akin na tingnan kung sa Stoslow siya nanganak. Hindi ko makumpirma iyon, kahit na pagkatapos na dumaan sa lahat ng mga ospital sa bansa. Si Quincy ay dumaan sa impyerno. Ang isang hacker ay dapat na nakalak ang kanyang pribadong data, kung hindi ay makakahukay siya ng mas maraming dumi. Wala nang sinabi pa si Nolan. Hindi lamang nila nakilala ang ina ng dalawang batang iyon, ngunit halos hindi rin nila nakita ang tungkol kay Maisie Vanderbilt o anumang mga detalye tungkol sa kanyang buhay sa bagay na iyon. Gayunpaman, ang dalawang batang iyon ay may hawak na pangalang Vanderbilt, at ang tanging Vanderbilt na kanyang natulog ay si Willow Vanderbilt. Mr. Goldman, mukhang nag-aalala ka kay Miss Maisie Vanderbilt, hindi napigilan ni Quincy na magsalita. Tumangala si Nolan at diretsyong tumingin sa kanya. Pakiramdam ko ay walang kang ginagawa sa mga araw na ito. Umiling si Quincy na may guilty na puppy dog eyes na humihingi ng awa. Hay hindi naman. Sa totoo lang, busy talaga ako. Ginagawa ko pa ang performance ko, sir. Kung ipagpaumanhin mo, hindi niya nais na maging katulad ng kanyang kapatid na si Hans Lawson, na ipinadala sa North Pole upang magbilang ng mga bituin. Kalaunan ng gabing iyon, sa isang karaoke bar. Sinundan ni Maisie si Willow sa isang pribadong suite. Nang makita ni Mick Baldwin na may daladalang espesyal na panauhin si Willow, tumayo siya. Tignan mo kung sino. Andito ka na rin sa wakas. Mr. Baldwin, dinala ko ang aking kapatid na babae upang pag-usapan ang aming kontrata. Nagkaroon ng matinding traffic sa aming daan. Sana ay hindi ka namin pinaghintay ng masyadong matagal. Si Willow ang nagkusa at umupo sa tabi ng lalaki. Nakatitig ang mga mata ni Mr. Baldwin sa katawan ni Maisie. 6 na taon pa lang ang nakalipas, ngunit naging mas kahanga-hanga si Maisie Vanderbilt kaysa dati. Ang figure na hourglass na iyon, ang mukha na iyon, ang lahat ng tungkol sa kanya ay ganap na perpekto. Nagsimulang lumaki sa kanya ang walang sawang pagkagutom na lamunin ng Diyosa na ito. Hindi napigilan ni Willow ang inis nang makita niya si Mr. Baldwin na nagmamasid sa katawan ni Maisie. Halos lumuwa na ang mga mata niya. Si Maisie ay walang alinlangan na isang taong kumakain ng succubus. Ikinagagalak kong makilala ka, Miss Vanderbilt. Ako si Sergio Baldwin. Kilala ko ang iyong ama. Naniniwala akong nagkita na tayo dati. Iniunat ni Mr. Baldwin ang kanyang kamay para batiin siya. Oh, ikinagagalak din kitang makilala. Malamig ngunit magalang na tugon ni Maisie. Pagkatapos nilang magkamayan, nag-atubili si Sergio na bumitaw. Kumunat ang noo ni Maisie at hinayla ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Naglakad siya sa gilid at umupo. Sinabi sa akin na interesado kang i-sponsor ang Vanna Jewelry sa isang platform ng advertising. Kabanata 25. Ngumiti si Sergio at tumango. Tama iyan. Dahil alam kong bumalik si Miss Vanderbilt sa Vanna Jewelry, umaasa akong magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa iyo, partikular na. Nanunuya si Willow. Si Sergio Baldwin ay 49 na taong gulang at magiging 50. Ang anak na lalaki niya sa kanyang dating asawa ay katatapos lamang na 18. Ang sabi-sabi ay hindi niya natutunang itago ito sa kanyang pantalon at may napakaraming babae sa gilid. Sa kalaunan, ang kanyang dating asawa ay nag-snap at humingi ng diborsyo. Nakilala ni Sergio si Maisie sa piging ng kaarawan ni Stephen ilang taon na ang nakalilipas, at mula noon, hindi na niya ito maalis sa kanyang isipan. Tatanungin pa niya si Willow tungkol sa kanya noon. Dahil doon, pinadrugs ni Willow si Maisie sa huling pagkakataon para lang mabigyan ng pagkakataon si Mr. Baldwin na aibag siya.
Sayang naman at hinayaan niyang dumausdas ang pagkakataong iyon. Dahil sa akin, napabuntong hininga si Maisie. Mr. Baldwin, nakikinig sa iyo na sabihin iyon ay nambobola ako. Hinahangaan ni Mr. Baldwin ang iyong talento, paliwanag ni Willow habang sinasalinan niya si Mr. Baldwin ng isang baso ng alak at inabot ito sa kanya. Mr. Baldwin, para sa iyong kabutihang loob sa pagbibigay sa Vanna ng isang platform ng advertising at pamumuhunan sa kumpanya, bilang direktor ng Vanna, nais kong magbigay ng isang toast sa iyo. Well, kung sa bagay, cheers! Si Mr. Baldwin ay nakakaramdam ng kasiyahan. Nilagok niya ang buong baso ng alak sa isang hininga. Napatingin si Willow kay Maisie. Alam kong hindi ka umiinom, kaya nag-order na lang ako ng juice para sa iyo. Hawak ang 2 baso ng juice, iniabot niya ang nasa kanan niya kay Maisie. Inihanda ni Mr. Baldwin ang juice at partikular na sinabi sa kanya na ang baso sa kaliwa ay malinis. Kinuha ni Maisie ang juice mula sa kamay ni Willow at itinaas ang baso sa kanyang labi, marahang ikiling ito pababa. Ngunit bago pa dumampi ang katas sa kanyang labi, isang alon ng pagkahilo ang biglang tumama sa kanya, at siya ay napabuntong hininga. Natigilan sina Sergio at Willow sa biglaang reaksyon nito. Tinapik-tapik ni Maisie ang dibdib niya at ibinaba ang juice, saka siyang ngumiti at sinabi, "Sorry about that, wala pa akong kinakain. Kumikilos na ang tummy ko. Wala ka bang pakialam kung may kakainin tayo?" Saglit na natigilan si Sergio, saka tumanggaw ng makahulugan. "Oo naman. Willow, tawagin mo ang waiter." Nakaramdam ng inis si Willow sa pagiging amo, ngunit pinigilan niya ito. Masunurin, pumunta siya upang tawagin ang waiter. Ibinaling ni Maisie ang tingin kay Sergio. "Mr. Baldwin, pwede ka bang pumili ng kanta para sa akin? Kumusta naman ang Sweet Dreams?" "Oo naman, ayon sa gusto mo." Pagkatapos ng lahat, ang maliit na tupa ay nasa yungib ng leon. Walang paraan para makatakas siya. Habang si Mr. Baldwin ay tumayo at naglakad patungo sa karaoke machine, mabilis na pinagpalit ni Maisie ang kanyang juice kay Willow's. Isang segundo pagkatapos niyang magpalit ng inumin, pumasok si Willow. Nang makita ni Willow si Maisie na umiinom ng juice, nagliwanag ang kanyang mga mata sa tagumpay. Nag-order ako ng pagkain para sa iyo. Bakit hindi mo inumin ang juice pagkatapos mong kumain? Kung tutuusin, masama para sa iyo ang malamig na inumin kapag walang laman ang tiyan." Gumiti si Maisie at ibinaba ang kanyang baso. Oo naman. Makalipas ang kalahating oras, walang laman ang kanilang mga baso, at halos lahat ng pagkain ay naubos na. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ni Maisie. She stood with her phone in her hand. "Excuse me, I have to take this outside. Babalik ako." Pinagmasdan ni Willow si Maisie na paalis at tumayo para sundan siya. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Sergio pababa. "Sa tingin mo saan ka pupunta?" "Hindi ko siya papayag ang makatakas. Uminom siya ng juice, saan kaya siya maaaring tumakbo? At saka, kahit umalis siya, dito pa rin kayo, hindi ba?" Tumingin si Sergio Baldwin sa kanya at nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Pagkaubos ng sarili niyang baso ng juice, ang tulala si Willow na klumangon sa paligid. "Ikaw? Ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin mo ba ako ay tulala? Obviously, na-spike ko yung 2 drinks. Kung sakaling tumakbo siya, pipilitin kitang bumawi." Hinayla siya ni Sergio sa kanyang mga bisig. Buong lakas na pumigla si Willow. "Hindi mo ba alam na kasama ko si Nolan Goldman? Ano ngayon? Hinding-hindi ikakasal si Nolan sa bastard na anak na tulad mo. Tsaka hindi naman kami natulog na magkasama dati. Nung pumunta ka sa akin at nanghihingi ng pera noon, hindi ka ba nagpalipis ng gabi sa akin?